Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Holy God, the Almighty Father, for His great love for us. He will never leave us nor forsake us. He created this world for His children. And so we must be faithful also to our Father. Obey His commands. Read His words to get to know our Father. And I thank Jesus Christ, my Savior and Redeemer, for writing my name in His book of life, for giving His life as a sacrifice so that we may live and claim our inheritance. And I thank the Holy Spirit for always reminding us of the teachings of Jesus Christ, and for giving us gifts and fruits. So last time we read 1 Samuel chapter 1. So dito sa 1 Samuel chapter 1, si Elkanah at saka si Hannah, wala silang anak. But then Hannah prayed to the Almighty Father. She took a vow to the Almighty Father and promised that she will give her son to the Lord pag nabuntis siya. And the Lord answered his prayers. Nagpakumbaba si Hannah at nakita ni Almighty Father yung anguish ni Hannah. And the Lord also has a purpose kung bakit ginawa ni Almighty Father na binigyan niya ng anak si Hannah. Because everything works together for good to those who love the Lord. Or all things work together for good to those who love the Lord. And so nabuntis nga si Hannah at nagbigay ng offering si Hannah kay Almighty Father. At hanggang sa mawin yung bata, no, hindi na siya kailangan pang ng milk, dinala na siya sa temple to serve the Almighty Father. So bata pa lang siya, natuturuan na siya kung sino si Almighty Father. Nakikilala niya unti-unti si Almighty Father, si Samuel. At hindi naman guarantee na bibigyan ulit ng anak ni Almighty Father si Hannah. But then Hannah gave her son to the Almighty Father, and she was very thankful. She celebrated, no? Dito nakalagay sa 1 Samuel chapter 2. Yung mga prayers natin kay Almighty Father, meron siyang prayers na ibinibigay sa atin. Ginagrant ni Almighty Father yung prayers natin. At may mga prayers din na hindi binibigay ni Almighty Father. At may mga prayers tayo na binibigay ni Almighty Father, pero hindi agad-agad. We need patient to be able to receive the blessings of the mighty God. Tinuturuan tayo ni Almighty Father maging patient, to trust Him more. Kaya hindi agad-agad ni Almighty Father binibigay ang mga requests natin or prayers natin. At may mga prayers na hindi binibigay si Almighty Father dahil makakasira yun sa atin. At hindi yun para sa ikararangal ng kanyang pangalan. So, si Jesus Christ, meron siyang prayer kay Almighty Father na hindi binigay ni Almighty Father. Si Jesus Christ na yon. So tayo, huwag tayong magtatampo kay Almighty Father kung hindi man i-grant ni Almighty Father yung prayer natin. Dahil kung si Jesus Christ nga, hindi binigay ni Almighty Father yung prayer na yun ni Jesus Christ, tayo pa ba? Dahil lahat ng bagay nakaturo kay Almighty Father para sa ikapuri ng kanyang pangalan.
Ano yung prayer ni Jesus Christ? Nakalagay sa Luke chapter 22, verse 42. Sabi ni Jesus Christ, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Dahil alam ni Jesus Christ na napakasakit na may experience niya sa mga kamay ng mga tao. Kaya nag-pray siya kay Almighty Father. Father, kung pwede lang, tanggalin mo sa akin yung cup na ito. Pero, yung ikaw pa rin ang masusunod. Your will be done. So, kaya tayo, pag magpa-pray tayo, Lord, para sa ikapupuri ng pangalan mo, kung ano ang nais mo, Almighty Father, pero ito ang request ko. So, lagi tayo magpapaka-humble sa tatay natin. Ang example lang isang taong prideful or mayabang, hindi tao actually, angel na mayabang, na itinapon. Sino yung mayabang na yon? Si Lucifer. Siya yung mayabang, sa kanya galing ang kayabangan. Kaya kung mayabang tayo, hindi tayo kay Almighty Father, doon tayo sa enemy. Kaya tayo, hindi tayo dapat magyabang. Dito sa James chapter 4 verse 10, humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. Pag tayo nagpakumbaba tayo kay Almighty Father, tatanggapin natin yung kanyang mga punishments. Tatanggapin natin lahat. He will lift us up. Gaya ni Jesus Christ, nagpakumbaba siya kay Almighty Father. Although binigay na ni Almighty Father kay Jesus Christ ang power, authority, and dominion over all things of the heaven and earth, humble pa rin si Jesus Christ. Nakalagay dito sa Philippians chapter 2 verse 7 and 8. But made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, He humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Pag sinabing death of the cross, ito ay isa siyang tinuring na kriminal. Dahil nung time na yon, pag ikaw ay pinatay sa pamamagitan ng pag-crucify or crucifixion, criminal ka. Yun ang yung punishment na extreme punishment para sa mga kriminal. Kaya nga 'di ba ang kasama ni Jesus Christ na ipinako ay mga magnanakaw. Kasi nga pag ikaw ay ipinako sa cross, yun yung parang electric chair or lethal injection nung time ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, humble siya. And up to now, humble si Jesus Christ. Kung mayabang tayo, kakitaan tayo ng kayabangan, hindi tayo kay Almighty Father. Hindi tayo kay Jesus Christ. Dahil ang spirit ni Almighty Father, ang spirit ni Jesus Christ, humble. Laging nagpapakumbaba. Dahil gano'n yung tatay natin. Ngayon, itong si Hannah, ibinigay sa kanya ni Almighty Father yung kanyang prayers. At humble si Hannah. No? Hindi niya inangkin si Samuel, hindi isa lang ang anak ko. Baka hindi na ako bigyan ni Almighty Father. Akin na to, binigay na sa akin. Ganon ang tao, swapang. Kahit may promise kay Almighty Father, hindi na niya ibibigay. Hindi baka magbago si Almighty Father. Hindi nagbabago si Almighty Father. Ang tao ang nagbabago. Wicked ang tao. So dito sa basahin na natin dito sa 1 Samuel chapter 2. And Hannah prayed and said, my heart rejoices in the Lord. My strength or horn is exalted in the Lord. I smile at my enemies because I rejoice in your salvation. Sabi ni Hannah, yun ang kanyang prayer. Itinataas niya yung pangalan ni Almighty Father kahit na yung anak niya na si Samuel, wala sa kanya, nandun sa temple. Kaisa-isang anak niya nung time na yun si Samuel, pero ibinigay niya kay Almighty Father. And she rejoiced. Verse 2 of 1 Samuel.
No one is holy like the Lord, for there is none besides you, nor is there any rock like our God. Patuloy niyang pinupuri si Almighty Father. Talk no more so very proudly. Huwag tayong magyabang. Let no arrogance come from your mouth. For the Lord is the God of knowledge, and by Him actions are weighed. Check ni Almighty Father yung mga gawa natin. Tayo hindi natin alam yung mga gawa natin, ano? Kung ano mangyari sa mga gawa natin. Si Almighty Father alam niya. Pero inaalaw ni Almighty Father na may mga bagay na mangyari sa buhay natin para sa ikapupuri ng pangalan niya. Laging ganun, para sa ikapupuri ng pangalan ni Almighty Father. Verse 4 of 1 Samuel chapter 2, the bows of the mighty men are broken, and those who stumbled are girded with strength. Pinapakita dito na yung mga mighty men, yun ay sira. Or pag magyayabang ka, ikaw ay ibababa ni Almighty Father. And those who stumbled are girded with strength. Kung ikaw naman ay mapagkumaba, bibigyan ka ng kalakasan. Di ba yung nasa Bible, let the weak say, I am strong? No, saan ba nakalagay yun? Sa Joel chapter, let the weak. Nakalagay ito sa Joel chapter 3, verse 10. I am strong, and let the poor say, I am rich. No, let the weak say, I am strong, and let the poor say, I am rich. Sa Joel chapter 3, verse 10. At nakalagay din, di ba, dito sa Revelation. Natatandaan niyo ba yon sa Revelation? Na akala mo mayaman ka, hindi ka mayaman, sabi ni Jesus Christ. Ito sa Book of Revelation chapter 3 verse 17. Kasi nga mayabang, no? Ayaw ni Almighty Father ng mayabang, ayaw ni Jesus Christ ng mayabang. Dahil alam natin na si Lucifer puno ng kayabangan. So Revelation chapter 3 verse 17, because you say I am rich, have become wealthy, and have need of nothing, and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. Sabi ni Jesus Christ. Ito yung Laodicean church. Ikaw ba isang Laodicean church? Yung pagkatao mo ba para kang Laodicean church? Dahil ang alam naman natin na itong mga church na binabanggit sa Book of Revelation, mga tao to, hindi to lugar o hindi to congregation, kundi taong to, no? Ulitin natin, ano? Verse 17, because you say I am rich, have become wealthy, and have need of nothing, and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich, and white garments, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve, that you may see. Kasi may mga tao nagsasabi, oo, nakakakita ako, alam ko. Pero ikaw ay bulag. Kailangan mo ng eye salve para ikaw ay makakita. No? Ito yung Laodicean church. Ito namang Smyrna church, or mga tao na ugaling Smyrna naman. Ang tingin naman nila sa kanilang sarili ay mahirap. No? Revelation chapter 2 verse 9. I know your works, tribulation and poverty, but you are rich. Sabi ni Jesus Christ, alam ko yung trabaho mo, na nahihirapan ka, at ikaw ay mahirap. Pero ikaw ay mayaman. And I know that the blasphemy of those who say they are Jews and are not, but are synagogue of Satan. Do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. So, lagi tayong ini-inspire
ni Jesus Christ. Pinapalakas niya yung loob natin. Minamotivate tayo ni Jesus Christ. Mahal na mahal niya tayo. So, ituloy natin na dito sa 1 Samuel chapter 2. And those who are full have hired themselves out for bread, and the hungry have ceased to hunger. Even the barren has borne 7, and she who has many children has become feeble. The Lord kills, and the Lord makes alive. He brings down to the grave and brings up. The Lord makes poor and makes rich. He brings low and lifts up. He raises the poor from the dust and lifts the beggar from the ash heap, to set them among princes, to make them inherit the throne of glory. For the pillars of the Lord of the earth are the Lord's, and He has set the world upon them. Nabasa natin to, di ba? The Lord kills and makes alive. Sa Job, chapter 1, verse 21. Ano nakalagay sa Job, chapter 1, verse 21? The Lord gives, and the Lord takes, no? So, dito sa... And he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. Tayo, nung pinanganak tayo dito sa mundo, wala tayong dala-dala. At babalik tayo sa tatay natin na walang dala-dala. Kaya wala tayong may pagyayabang. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Magbigay si Almighty Father. Thank you, Almighty Father, for the blessings. Ibigay ni Almighty Father yung mga prayers natin. Magpa-thank you tayo. Hindi ni Almighty Father ibigay ang mga requests natin, ang mga prayers natin. Magpa-thank you pa rin tayo kay Almighty Father. Dahil alam ni Almighty Father ang lahat-lahat. May mga bagay si Almighty Father na hindi binibigay, nabanggit ko na dati. Dahil makakasama yon sa atin. Makakapagpalayo yun sa atin kay Almighty Father. Ang gusto ni Almighty Father, yung mga makakapagpalapit tayo sa Kanya, mamapuri ang pangalan niya. Dahil tayo ay Kanyang mga anak. All for the glory of the Almighty Father. Dahil kailangan makabalik tayo sa tatay natin. Gusto ni Almighty Father ma-experience natin yung eternal salvation, to reign with Jesus Christ in His kingdom that will never end. Gusto ni Almighty Father ibigay sa atin lahat. Ma-claim natin ang ating inheritance. Ito ang plano ni Almighty Father. At yun din ang gusto ni Jesus Christ. Ituloy natin, ano? The Lord makes poor and makes rich. He brings low and lifts up. He raises the poor from the dust and lifts the beggar from the ash heap, to set them among princes and make them inherit the throne of glory. For the pillars of the earth are the Lord's, and He has set the world upon them. Ano yung for the pillars of the earth? Yung pundasyon ng mundo. Kanino yung pundasyon ng mundo? Kay Almighty Father. Sa Kanya nakasalalay lahat ng mga bagay. For the pillars of the earth are the Lord's, and He has set the world upon them. Hawak ni Almighty Father ang mundo. Tayo, wala tayong hawak-hawak. So, kailangan natin dumikit sa tatay natin. Dumikit kay Jesus Christ para maging victorious tayo dahil si Jesus Christ is victorious. Verse 9, He will guard the feet of His saints, but the wicked shall be silent in darkness, for by strength no man shall prevail. No? Basa natin ito, no? Babantayan ni Almighty Father ang gawain ng Kanyang mga anak. Pero yung mga tao na disobedient, saan sila mapupunta? Shall be silent in darkness. Mapupunta sila sa eternal damnation. For by strength no man shall prevail. Sa kalakasan natin, hindi tayo magiging victorious. Paano lang tayo magiging victorious? Sa kalakasan ni Almighty Father, kalakasan ni Jesus Christ. Yun ang tunay na victory. Akala natin yung mga accolades na nakukuha natin dito sa mundo, yung kayamanan na nakukuha natin dito sa mundo, success na nakukuha sa mundo, akala natin yun na tayo ay nasa peak ng buhay. Hindi. Dahil lahat ng mga bagay dito sa mundo, it's temporary.
Marami ng example, di ba? Aware naman kayo, nakikita nyo sa mga news na dati, itong tao to, sikat na sikat ito. Yung nandun siya sa pinaka-peak ng kanyang career, ganon. At dumarating ang time na saan na siya napupunta. Nasisira siya, di ba? Namamatay siya or nagkasakit siya. For by strength, no man shall prevail. Magiging successful lang tayo through victory kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Doon lang tayo magpe-prevail. Verse 10, the adversaries of the Lord shall be broken in pieces. Masisira ang mga umaayaw kay Almighty Father. Ang mga enemies of the Almighty Father, sila ay masisira, madudurog. For the heaven will thunder against them. The Lord will judge the ends of the earth. He will give strength to His King. Sino ang King ni Almighty Father? Meron siyang King. Ang King si Jesus Christ. He will give strength to His King. Tingnan niyo, may King si Almighty Father. His King. Sino yung King ni Almighty Father? Si Jesus Christ. And exalt the horn of His anointed, or exalt the strength of His anointed. At papalakasin niya ang kanyang anointed, si Jesus Christ. Si Jesus Christ lang, wala nang iba pang names. Kaya si Jesus Christ, He is also God like the Almighty Father. Ano, kailangan pa ba natin ng proof? Ang dami, di ba, nababasa natin dito sa Bible? Na si Jesus Christ is also God. Ang daming proof. Laging binabanggit all over the Bible. In every book in the Bible, nandito si Jesus Christ. Binabanggit, itinataas ni Almighty Father ang pangalan ni Jesus Christ. Verse 11, then Elkanah went to his house at Ramah, but the child ministered to the Lord before Eli the priest. Kaya itong si Samuel, naiwan siya sa Shiloh. Kasama si ni Eli. Kasi si Eli ang priest nung time na yon. And then si Elkanah and his household, kasama na si Hannah at saka si Penina, at saka yung mga anak ni Hannah, anak ni Elkanah at saka ni Penina, pati yung mga servants, umuwi na sa Ramah. No? Doon kasi yung bahay nila. So, yung mga Israelites, yearly, nagpupunta sila sa Shiloh. Bakit? Yun ang, nandun ang temple of the Almighty Father. No? Pero ngayon, sa New Covenant, when Jesus Christ died and raised again after 3 days, He was raised again after 3 days. Nung namatay siya, yung curtain sa temple nasira from top to bottom. Yung temple na yon, Old Covenant yon, kontrata, napunit. Symbolic yon, no? Napunit yung curtain. So yung kontrata, napunit. Hindi na yung old contract. We don't need to bring animals sa congregation. Or kung ano mang i-offer, hindi na kailangan. Sino na yung offering? Si Jesus Christ once and for all. Dahil kung tayo hanggang ngayon magdadala pa rin tayo ng mga animals, naubos na yung mga animals, no? Pati na yung mga elepante, natin. Pati na yung mga leon, lahat na. O, wala na, di ba? Pero hindi na kailangan dahil si Jesus Christ na yung ultimate sacrificial lamb. Dahil si Jesus Christ, He's perfect. Never siyang nagkasala. So, kaya napunit yung temple curtain from top to bottom. Dahil yun ay parang papel na pinunit na. Ano na yun? Hindi na yun, wala nang bisa. No? So, ano yung difference ng Old Covenant sa New Covenant? Ano ba si Jesus Christ? Ano ba si Jesus Christ? Yun nga, wala nang offering. At wala na rin yung Ark of the Tabernacle or Ark of the Covenant. Dahil, yung nasa loob ng Ark of the Covenant, si Jesus na yon. Namatay si Jesus and then He rose again after 3 days. No? So, anywhere, pwede na tayong mag-pray. Anywhere. Dati, nung time nitong
sa Old Covenant, kailangan pa nilang magpunta sa temple, sa Shiloh. Pero ngayon, si Jesus Christ, anywhere, pwede tayong mag-pray dahil nakatira sa hearts natin si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Yun ang pagkakaiba. At ang high priest natin, si Jesus Christ, siya na yung pumapagitna sa mga tao kay Almighty Father. Dati ang pumapagitna ay yung high priest, si Eli. At hindi perfect yung mga high priest noon. Nagkakasala din sila. Pero tayo ngayon, yung high priest natin, si Jesus Christ, never nagkasala. No? Nabasa natin yung Book of Hebrews ba yun? Nalimutan ko. No? Basta yun ang ibig sabihin nun. No? Nakalimutan ko kung saan verse sa New Testament yun. Na sulat ni Paul yun. Dito tayo sa verse 12 of 1 Samuel chapter 2. Now the sons of Eli were corrupt. Pag sinasabing corrupt, punong-puno ng kasalanan, disobedient, wicked. Sa ibang version ng corrupt, literally means sons of Belial. Ngayon kung ikaw ay corrupt, kung ikaw ay wicked, you are a son of Belial. Alam natin kung sino si Belial. Ang Belial ay ang demonyo, no? Anak ka ng demonyo. Ganon ang ibig sabihin ng sons of Belial. Pag wicked ka, disobedient kay Almighty Father, meron kang graven image, that's an abomination, anak ka ni Belial. Anak ka ng demon. Now, ulitin natin, no? Verse 12, now the sons of Eli were corrupt. They did not know the Lord. Si Eli, priest siya ni Almighty Father. Pero yung mga anak niya, hindi kilala si Almighty Father. Paano nangyari yon? Hindi nila kilala dahil hindi sila takot kay Almighty Father. Ngayon, kung may takot tayo kay Almighty Father, alam natin yung power ni Almighty Father, may takot tayo sa tatay natin. Ngayon, yung anak ni Eli na si Hophni at si Phinehas, hindi sila takot kay Almighty Father. So may mga ganon, kung yung tatay ay isang servant of the Almighty Father, tapos yung mga anak naman, wicked, hindi pinagsasabihan ang kanyang mga anak. No? So paano ngayon ang gagawin natin? Yung mga taong ganon. Ha? Ituloy natin, ano? Now the sons of Eli were corrupt. Sons of Belial, ibig sabihin, they did not know the Lord. So, ibig sabihin, priest din si Hophni, tsaka si Phinehas. Verse 13. Imagine, priest ka, the Almighty Father, yung tatay mo, priest, ni Almighty Father, hindi mo kilala si Almighty Father, hindi ka takot. And the priest's custom with the people was that when any man offered a sacrifice, the priest's servant would come with a 3-pronged flesh hook in his hand, while the meat was boiling. Ito ang kasalanan ni Hophni at ni Phinehas. Ano yun? Yung mga tao nag-offer ng sacrifice. Ang ginagawa ng mga servant ng mga priest, may 3-pronged flesh hook sila. Habang nagbo-boil yung meat, hindi pa natutunaw yung fat kasi ang utos ni Almighty Father dapat matanggal ang fat bago kainin, di ba? Eh masyadong swapang at gluttony itong mga tao na to. Kahit na hindi pa maayos ang pagkaka-boil, kinukuha na nila yung meat. So disobedient sila kahit na sila ay priest. Doon sila nakatira sa Shiloh, kasama ng kanilang tatay. Sa temple, malapit doon, meron silang quarters doon. Hindi sila takot kay Almighty Father. So, ibig sabihin, while the meat was boiling, ibig sabihin, hindi pa rin yung meat na yon not entirely cooked. Hindi dahil sa gusto ni Almighty Father ng meat. Hindi ganon.
tinuturuan niya yung mga tao maging obedient dahil alam ni Almighty Father yung repercussion pag hindi luto yung meat. May tendency na may mga parasites or bacteria pa yung meat na hindi pa nawawala. No? At gusto ni Almighty Father, ingatan niya ang kanyang mga anak. Kaya gusto ni Almighty Father, luto. Hindi na iintindihan ng mga tao, akala nila kung ano lang yun. Dahil sa kanilang kaswapangan. So, yun ang kasalanan. Ang unang kasalanan. Ano pa yung kasalanan ni Hophni tsaka ni Phinehas? Then he will thrust it into the pan or kettle or cauldron or pot, and the priest would take for himself all the flesh Hook brought up. So they did in Shiloh to all the Israelites who came there. So, 12 tribes yon ng Israel. Lahat sila, pupunta sila sa Shiloh to worship the Almighty Father, to bring offerings. Pero, ang dami nun. Ngayon, ang ginagawa nila, yung three-pronged flesh hook, kung ano ang makuha nila, napakalaki yung portion na nakukuha nila. Hindi sila nasasatisfy, swapang. Hindi naman kailangan ni Almighty Father ng mga meat eh. Hindi naman, dahil ayaw naman ni Almighty Father kainin to, kundi tuturuan ang mga tao to be obedient. Pero hindi naiintindihan ng tao, kala nila sinaswapang sila. So, ganitong ugali ng anak ni Eli. Verse 15. Also, before they burned the fat, the priest's servant would come and say to the man who sacrificed, "Give meat for roasting to the priest, for he will not take boiled meat from you, but raw." Bigay mo sa amin ang meat ng animal na yan. Pero dapat hindi yan kulo, hindi napakuluan. Gusto namin hilaw. Ngayon ang order sa mga mag-offer, dapat boiled na yung meat. Iayaw ng mga ni Hophni tsaka ni Phinehas. Verse 16. And if the man said to him, they should really burn the fat first. Kasi alam ng mga tao kung paano yung procedure ng offering. Kaya sinasabi ng mga tao, they should really burn the fat first. Then you may take as much as your heart desires. He would then answer him, "No, but you must give it now. And if not, I will take it by force." Aagawan namin yan sa'yo. Kahit dapat now na, I will take it by force. Kasi nga, itong mga servants na to, yun ang utos sa kanila ng kanilang priest. Ang tawag dito, gluttony. Gusto ni Almighty Father maging healthy yung kanyang mga priests. Pero matatakaw. Hindi sinusunod yung directives ni Almighty Father. Hindi sila obedient. Kung ikaw hindi ka obedient kay Almighty Father, wickedness yon. So may procedure kung paano mag-offer, no? Nakalagay ito sa Exodus eh. Exodus chapter 29. Kung paano yung pag-offer, no? Nasa Exodus chapter 29 kung gusto nyong basahin. Ngayon, mali ang ginagawang procedure. Hindi sinusunod yung utos ni Almighty Father. Pag hindi natin sinusunod yung utos ni Almighty Father, kasi may mga tao, hindi ko alam kasi kung ano yung reason ni Almighty Father. May reason si Almighty Father. At paano malalaman? Itanong natin kay Almighty Father. Ha? Yung mga tao kasi, hindi, matalino ako, alam ko yan, gagawa natin ng paraan yan. Hindi. Kailangan ng counsel ni Almighty Father in everything that we do. Ask the Almighty Father. Ngayon, itong yung mga priest, mga anak ni Eli, swapang, glutton, greedy, kaya nanabana sila. Na gusto ni Almighty Father, sila, healthy sila. Dahil hindi pa siyempre nila alam yung kung ano ng mga diet, no? Dahil na sila yung swapang nga talaga, pati yung bread, no? Pinagsasama yung bread tsaka yung taba. Magkakaroon sila ngayon ng sakit.
Hindi nila naiintindihan. Kaya kahit hilaw, gusto nila sila may sarili silang style ng pagluluto. Yon, kaya gusto nila ng hilaw. Ayaw muna nilang paalisin yung taba. Ayaw muna nilang madrain yung taba. Di ba pag pinapakuluan ng ang mga cattle or sheep, yung taba, natutunaw yan. At saka pag binaburn, natutunaw. Ayaw nila. Gusto nilang kainin yung taba. Tapos kakain sila ng bread. So, ano magiging sakit nila nun? Pinaghalo yung bread or yung carbohydrates. Tsaka yung fat. So, magkakaroon sila ng sakit. Hindi nila naiintindihan. Verse 17, therefore the sin of the young men was great before the Lord. Dahil sila ay disobedient. Hindi dahil sa pagkain, kundi disobedience. Yung kanilang kasalanan. Mayabang, pinipilit nila yung mga tao, and at the same time, nakikita ng mga tao, hindi sila magandang example na, ay, kung yung mga anak ng high priest or priest, ganun ang ginagawa nila, ibig sabihin tayo, pwede rin tayo. So, nagiging stumbling block sila sa mga nagpupunta sa mga Israelites na pwede pala na magkasala, pwede palang hindi sundin ng utos ni Almighty Father, kasi ang utos ni Almighty Father sa mga offering, kailangan ng process, pwede naman palang hindi sundin. So, nagiging bad influence sila, no? Kaya, yun ang kanilang kasalanan. Therefore, the sin of the young men was very great before the Lord, for men abhorred or despised the offering of the Lord. Verse 18, but Samuel ministered before the Lord. Pero si Samuel, iba siya. Even as a child, wearing a linen ephod. Alam naman natin yung ephod, no? Yung ephod, ang korte nun, or ang itsura nun ay parang apron. So, ibig sabihin, servitude, servant of the Almighty Father. Hindi ko lang alam kung dito sa ephod, ginaya ng mga tao kung bakit sila nag-apron, no? So, ang suot-suot ni Samuel ay linen ephod. Bata pa lang siya, naka-linen ephod na siya. Verse 19, moreover, his mother used to make him a little robe. So, yearly, nagdadala ng damit yung nanay niya. Kasi, syempre, dumadaan ang panahon, nakakaliitan niya yung mga damit niya. Kaya, binibigyan siya ng nanay niya. Hindi lang to isa-isang mga damit, no? Kundi, o pag malaki ka na, anak, ito naman, pag hindi na sa'yo kasya, anak ha. O, ganon, no? So, moreover, his mother used to make him a little robe and bring it to him year by year. Pag nagpupunta na Shiloh, kasi nga yearly offering. Ngayon, if you want to know what an ephod looks like, or yung sinusuot ng mga high priest, read Exodus chapter 28, verse 5 to 8, and Exodus chapter 39, verse 2 to 7. Ano yung mga description? Tuloy natin dito sa 1 Samuel chapter 2. Moreover, his mother used to make him a little robe and bring it to him year by year when she came up with her husband to offer the yearly sacrifice. Verse 20, and Eli would bless Elkanah and his wife and say, the Lord give you descendants from this woman for the loan that was given to the Lord. Then they would go to their own home. Binabless ni Eli si Elkanah at saka si Hannah na magkaroon ng anak pa dahil binigay nila ang kanilang anak kay Almighty Father. Sinasabi ni Eli ito not because gusto ni Eli. Binibigkas to ni Eli dahil yun ang utos ni Almighty Father kay Eli. Not because si Eli gusto niya magkaanak, no? Si Elkanah at saka yung kanyang asawa na si Hannah. Lahat utos ni Almighty Father, lahat ng mga magagandang bagay. Verse 21, and the Lord visited or attended to Hannah, so that she conceived and bore 3 sons and 2 daughters. Meanwhile, the child Samuel grew before the Lord. So itong si Hannah, nabuntis siya at nagkaroon pa ng 3 anak na lalaki at 2 pang anak na babae. Tapos itong si Samuel naman, lumaki siya. Nandun siya sa temple, sa Shiloh. Ibinigay ni Hannah, isa niyang anak,
kay Almighty Father, nabigay sa kanya ni Almighty Father. Ilan ang binilik ni Almighty Father kay Hannah? 3 sons and 2 daughters. So this is an example of offering. Pag nag-offer tayo kay Almighty Father, binigyan niya tayo ng blessing. Ibalik natin sa tatay natin lahat. At bibigay pa niya tayo ng madaming blessings. Ganito rin yung the parable of the talents. Ibigay mo yung isa, no? Sa parable of the talents, nabasa ba ninyo? Sino bang kausap ko? Yung parable of the talents, di ba binigyan ng 5 talents, tapos yung isa binigyan ng 3 talents yun eh. Ano ba yung parable of the talents? Or of the minas or minas. So Matthew chapter 25 verses 14 to 30, no? So itong parable of the talents na to, yung kanilang master aalis. Ngayon, binigyan niya yung kanyang mga servants, 3 servants ng 5 talents. Yung isa 2 talents, at isa ay 1 lang talent, no? Yung 5 talents ang ginawa niya, ginamit niya nang sa ganon ay dumami pa. So ganito ang ginawa ni Hannah. Ibinigay kay Almighty Father ang isa niyang anak. Ano ang ginawa ni Almighty Father? Dinamihan ni Almighty Father yung anak niya. Yun yung ibig sabihin ng parable of the talents, no? Dati hindi ko na naiintindihan yan. Ito rin yung ibig sabihin ng give to an offering to the Lord. Na padadamihin niya yon, dadami ng blessings. Malakay chapter 3 verse 10. Hindi lang yon monetary, hindi doon nakafocus, kundi nakafocus to sa heart natin. Laging nakakausap or nakikipag-usap si Almighty Father sa heart natin, hindi sa mga bagay na material things. No? Naintindihan ba natin? Sino nakakaintindi na sinasabi ko? Kaya pag magsiserve tayo kay Almighty Father, ibibigay natin sa Kanya yung time and energy and effort. Hindi mababaliwala yun. Ano ang blessing na ibibigay ni Almighty Father sa atin? Mag-claim natin ang ating inheritance. That's abundance. Hindi pera ang ibigay natin kay Almighty Father. Ano? Kasi yung pera, ano lang yan eh. Mga material things lang yan eh. Ano ibibigay natin? Yung puso natin. Magiging obedient tayo sa tatay natin. At ibabalik ni Almighty Father yun. Mag-claim natin ang ating inheritance. Mas malaki pa kung ano man ang ibinigay natin. Ganon si Almighty Father. Showering of blessings kay Almighty Father. Kasi He's powerful. Our Father is powerful. He's mighty. He's holy. He's just. Full of grace and mercy. Dito tayo no, sa verse 22 of 1 Samuel chapter 2. Now Eli was very old, and he heard everything his sons did to all Israel. Matanda na si Eli, pero nadinig niya lahat ng mga sinasabi or ginagawa ng kanyang mga anak sa buong Israel. So, kalat. Bakit kalat yung ginagawa ng anak ni Eli? Dahil nga, buong Israel, yung 12 tribes, yearly, pupunta sila sa Shiloh to worship the Almighty Father. Tapos, ang ginagawa ng mga anak ni Eli, dinudumihan yung offering. At nakikita yun ng mga tao. Aware sila. Ngayon, yung mga tao na yun, magiging ano rin sila. Disobedient din sila kay Almighty Father. Kasi nakikita na, bakit yung anak ni Eli, nandun siya sa temple, disobedient, diba? So, pwede rin pala tayo. So, yun ang kasalanan. Ha? Nang i-impluwensya, dumadami, kumakalat yung kasalanan. Ituloy natin, ano? And he heard everything his sons did to all Israel, and how they lay with the women who assembled at the door of the tabernacle of meeting. Hindi lang tungkol sa pagkain, pati na rin sa mga babae.
Ngayon, may mga religious leaders na ganyan, nasa congregation, tapos may mga babae doon, gusto nyong tabihan. Ha? Hindi dahil sa, at saka hindi dahil sa ikaw yung leader, tapos yung anak mo ang magre-reign or susunod sa iyong yapak. Hindi ganon. Yung anak mo ba, kinausap ba ni Almighty Father? Kung ikaw kinausap ka ni Almighty Father to be a leader of a congregation, dapat yung anak mo din, no? Dapat si Almighty Father ang namimili, hindi dahil sa, hindi anak ko dapat ang maging sumunod na leader dahil pag namatay ako sa congregation. Hindi family business. Ha? So dito natin makikita, ang mga anak ni Eli, wicked. Pati yung mga babae gustong tabihan, who assembled at the door. Hindi lang gusto, talagang tinabihan. Hindi nila asawa. May mga ganyan. Maraming congregation sa buong mundo. Ganyan ang ginagawa. Wickedness. They lay with the women who assembled at the door of the tabernacle of meeting. Ginagamit yung mga babae. Ginagamit nila ang kanilang posisyon, ng kanilang power. Sasabihin nila, kami ang priest, tabihan nyo kami ang nag-offer ng mapapalapit kayo kay Almighty Father pag kayo ay tumabi sa amin. Maraming mga ganyan, ha? Mga sinungaling, hindi ganyan kadumi, ha? Hindi ganyan madumi si Almighty Father. Malinis si Almighty Father. Hindi niya kailangan magmanipula ng tao. Ngayon, pag may leader kayo na nagmamanipula ng tao, sa demonyo yon. Kahit pa sabihin na ang sinasabi niyang mga salita ay tungkol kay Almighty Father, pero kung gumagawa siya ng kasalanan at pinamanipula niya ang mga tao, gumawa ng kasalanan, sa demonyo yon. Ginagamit ni Satan yon. At hindi dapat yung anak mo ang magsasucceed sa iyo sa isang congregation. Dapat pili ni Almighty Father, hindi ikaw ang pumili, hindi dahil sa anak mo, hindi anak ko to, dapat siya ang yung may family business kasi kami. Malaki ang tithes namin tuwing baka kasi sa iba binigay itong congregation na to. Gawin, kunin yung pera, sila ang mamayani. Ano naman ngayon, pera lang yan. Ngayon gusto nyo na yung mga anak ninyo ang magmana para matuloy ang apelido namin na kami ang ganito. Hindi. Ang importante si Almighty Father. Ha? Madaming mga religious organization na ganyan. Gusto ninyo yung mga anak ninyo ang mamayani or maghari or mag-reign or maging pastor after ninyo. Dahil ayaw ninyong mawala sa inyo yung kayamanan. Alam ni Almighty Father ang gawa ng tao. Walang natatago kay Almighty Father. Kahit na yung tinatabihan ninyo, yung mga members ninyo, ha? Alam ni Almighty Father yan. Mananagot kayo kay Almighty Father. Ano pang ginagawa ninyo? Tumatakbo pa kayo sa politika. Hindi gusto ni Almighty Father yan. Hindi nyo tinatanong si Almighty Father. Hindi nyo kilala si Almighty Father. Ginagamit nyo lang ang pangalan ni Almighty Father. Ginagamit nyo para sa inyong selfish ambitions. Ginagamit nyo para sa inyong greediness. Saan ang greedy kayo sa money, power, and fame. Para hindi mawala sa pamilya ninyo yung tithes and all. Hindi kasi yung tatay kasi namin o yung lolo namin o yung ninuno namin ang nagtatag ng congregation. Ano naman ngayon kung yun ang nagtatag? Sino ba ang focus ng congregation? Si Almighty Father, di ba? Si Jesus Christ, di ba? So bakit kailangan kayo? Sino ba kayo? Tapos mali-mali pa ang tinuturo ninyo sa mga tao. Mga sinungaling kayo. Anak kayo ni Belial, sons of Belial.
Gustong-gusto pa ninyo yung tithes and offering na pera. Alam ni Almighty Father yan. Hindi nakasulat ang name ninyo sa Book of Life ni Jesus Christ. Yung mga babaeng tinatabihan ninyo, itinatago ninyo para hindi lumabas ang baho ninyo. Hindi, tago natin to kasi masisira yung congregation. Oh, tinatago ninyo. Sa ibang bansa kayo gumagawa ng kadumihan ninyo. Kasi pag kung halimbawa, kung taga dito, no, sa ibang bansa ninyo ginagawa yon. Ngayon, yung mga taga ibang bansa naman dito naman. Sa ibang country kasi nga, kakalat yon. Hindi na ngayon sa inyo magbibigay ng donation yung mga tao. Natatakot kayo. Ha? O sige, sa inyo na ang pera, pero wala sa inyo si Almighty Father. Wala sa inyo si Jesus Christ. Doon kayo sa impyerno. Verse 23. So he said to them, why do you do such things? For I heard of your evil dealings from all the people. No, my sons, for it is not a good report that I hear. You make the Lord's people transgress. Nakita ninyo? Kaya pati members ninyo no? Sinungaling din. Kasi kayo sinungaling kayo eh. Kaya mukhang yung members nyo mukha ring pera dahil kayo ay mukhang pera. Kitang-kita dito. So he said to them, sabi ni Eli, bakit gumagawa kayo ng ganyan? Nadidinig ko na kasamaan ang pakikipag-deal ninyo sa mga tao, hindi kayo obedient kay Almighty Father. Yung report na nadidinig ko, pangit. You make the Lord's people transgress. Kayo ang nagiging dahilan kung ba't nagkakasala ang mga tao. Ngayon gusto niyo ng tithes and offering, kaya ang mga member ngayon ninyo kailangan makapagbenta tayo. Para lang magkaroon ng pera, gusto lang magbenta. Nakakasinungaling sila ngayon, sisinungaling sila sa kapwa-tao nila. Nangaabuso sila ng kapwa-tao nila para makapagbigay lang sa inyo ng pera. O pare-pareho kayo, sa impyerno ang punta ninyo. Blind leading the blind. Verse 25, if one man sins against another, kung ang isang tao ay nagkasala sa kapwa-tao niya, God will judge him. Si Almighty Father ang magja-judge sa kanya. But if a man sins against the Lord, who will intercede for him? Kung ang tao ay magkasala, direkta kay Almighty Father. Sino na ngayon ang mamamagitan? Kay Almighty Father ka na nagkasala. Nevertheless, they did not heed the voice of their father. Hindi sila sumunod nung pinagsabihan sila ng tatay nila, hindi sila sumunod. It fell on deaf ears. Because the Lord desired to kill them. Gusto silang patayin ni Almighty Father. Dahil yung wickedness, ikinalat nila yung kasamaan. At kayo gayon din. The Lord desired to kill you. Dahil kayo kinakalatin yung kasamaan, kasinungalingan. Pag sinabing kill, saan ang punta nito ng mga wicked people? Sa impyerno. Verse 26. And the child Samuel grew in stature and in favor both with the Lord and men. So si Samuel, kahit hindi siya tribe ni Levi, nirerespeto siya ng mga tao. At mahal na mahal siya ni Almighty Father. Verse 27. Then a man of God came to Eli and said to him, hindi pinangalanan yung man of God. Kasi hindi naman importante. Ang importante, si Almighty Father. Kaya hindi pinangalanan. No? Pero may nagsabi sa kanya, ito ay isang man of God. Nagpunta kay Eli. And said to him, thus says the Lord, did I not clearly reveal myself to the house of your father when they were in Egypt in Pharaoh's house?
Yun ang sabi ni Almighty Father. Di ba? Inireveal ko sa inyo maliwanag na maliwanag yung power ni Almighty Father. Did I not clearly reveal myself to the house of your father when they were in Egypt, in Pharaoh's house? Sabi ng man of God. Yun ang pinapasabi ni Almighty Father sa man of God. Pag man of God, prophet. Hindi binanggit ko sinong prophet ito. Verse 28, did I not choose him out of all the tribes of Israel to be my priest? Hindi ba ang Levi tribe ang pinili ko sa lahat ng mga tribes para maging priest ko, mamagitan sa mga tao? To offer upon my altar. Sila ang mag-o-offer sa altar ko. To burn incense. And to wear an ephod before me. Magsusuot ng ephod as a servant of the Almighty Father. And did I not give to the house of your father all the offerings of the children of Israel made by fire? At saka, hindi ba't binigay ko sa inyo lahat ng offerings sa lineage ninyo, sa lahi ninyo? Lahat ng offerings sa inyo ko binigay, sabi ni Almighty Father. Kasi hindi kailangan ni Almighty Father yung mga offerings na yon para sa mga mamamagitan kay Almighty Father tsaka sa mga tao. Yun para sa mga priest yun. Ngayon, yung offering. Sino na ang offering natin? Si Jesus Christ. Siya ang namamagitan kasi. Kaya tayo magiging faithful tayo kay Jesus Christ. Mahalin natin si Jesus Christ. Worship Him. Dahil yun ay tinuturo at ipinag-uutos ni Almighty Father sa atin. Did I not give to the house of your father all the offerings of the children of Israel made by fire? Verse 29, why do you kick at my sacrifice and my offering which I have commanded in my dwelling place? Bakit sinisira ninyo? Ba't dinudumihan ninyo? At my sacrifice, binabaliwala ninyo yung pangalan ko, yung sacrifice ko, yung offering which I have commanded in my dwelling place. At bakit mas inuuna mo at nirerespeto mo yung mga anak and honor your sons more than me? Sabi ng man of God kay Eli. Bakit hindi mo kinakastigo? Hindi mo pinaparusahan? Bakit pinagsabihan mo lang? Wala kang ginawa, ganun lang ang ginawa mo. Sabi ng man of God kay Eli, and honor your sons more than me. Kaya nga, sabi ni Almighty Father, sabi ni Jesus Christ, na si Jesus Christ dapat ang unahin natin kumpara sa pamilya natin. Dahil yung pamilya natin, malaki ang impluensya sa atin. Diba? Kaya nga, I came with a strife in the family. Dahil yung family, malaki ang influensya na yun sa tao. Gaya nitong kay Eli. If you love your mother more than me, or if you love your father more than me, then you are not worthy of me. Nakalagay ito sa Matthew chapter 10, verse 37 to 38. Kung sino man nagmamahal lang sa kanyang magulang, nanay o tatay man, more than Jesus Christ, hindi ka worthy kay Jesus Christ. Or if you love your son or daughter more than me, you are not worthy of me. Kaya tayo, sino ang mas mahal natin dapat? Si Almighty Father, si Jesus Christ. Dahil in heaven, magkakapatid tayo. Wala nang magulang doon. Wala nang asawa. Wala nang anak. Sa heaven, magkakapatid tayo. Para tayo mga angels. Temporary lang tayo nandito sa mundo na to. Kaya dito, and honor your sons more than me. Oo, mamahalin natin ang magulang natin. Irerespeto natin ang magulang natin. Mamahalin natin ang mga anak natin. Pero, kung mamahalin natin ng masigit pa kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, mali yun.
Gumagawa ng kadumihan yung anak mo. Gumagawa ng kadumihan yung magulang mo. Ano, hindi mo pagsasabihan? Okay lang sa'yo na nagnanakaw. Ito ang ibig sabihin ni Almighty Father. To make yourselves fat with the best of all the offerings of Israel, of my people. To make yourselves fat with the best of all the offerings of Israel, my people. Nagpataba kayo. Kasi ang daming offering, ang daming mga tao na pumupunta sa Shiloh. Lahat ng Israelites. To make yourselves fat. Nagpakataba kayo. Kaya nga ayaw ni Almighty, kaya nga yung fat gusto ni Almighty Father na ma-boil mabuti. Kasi nga kumakain pa sila ng bread, may bread na tapos yung taba pa kinakain nila, masisira yung katawan nila. Iniingatan sila ni Almighty Father, hindi naiintindihan. Hindi pa naman aware ang mga tao noon sa keto diet. Yung keto diet kasi puro mga fats yon, pero hindi ka kakain ng carbohydrates. Sila, kumakain sila ng mga bread, ng mga wheat, ng honey, no? Lahat ng offer, pati mga fruits. Hindi pwede sa keto diet yon, dahil pag keto diet ka, puro mga meat lang ang kakainin mo. Yan sila, hindi sila nagpa-practice, masisira ang katawan nila. Magkakasakit sila. Kaya ayaw ni Almighty Father, magkasakit sila. Hindi nila naiintindihan. At nagiging stumbling block yung mga anak niya dahil nga yung mga anak niya nakikita ng kadumihan, gumagawa ng kadumihan, nakikita ng mga tao, alam ng mga tao, tapos doon ka nagtatrabaho sa temple of the Almighty Father. Verse 30, therefore the Lord God of Israel says, I said indeed that your house, in the house of your father, would walk before me forever. Oo, sinabi ko na ikaw, yung house mo, yung family mo, yung tribe ng father mo, would walk with me or before me forever. Forever kayong sa akin. But now, pero ngayon, the Lord says, far be it from me. For those who honor me, I will honor. Kung sino man ang nagre-respeto sa akin, ire-respeto ko rin siya. Kung sino nagmamahal sa akin, mamahalin ko rin siya. Kung sino nagtataas ng pangalan ko, itataas ko rin siya. Ganun si Almighty Father. Kasi He is just. At si Almighty Father, konting bagay lang ang gawin mo kay Almighty Father, masayang-masaya na siya. Isa-shower ka niya agad ng so much blessings. Hindi naiintindihan ng mga tao. And those who despise me shall be lightly esteemed. Kung ayaw ninyo sa akin, syempre ayaw ko rin sa inyo. Hindi kayo i-bless ni Almighty Father kasi ayaw nyo kay Almighty Father. Hindi kayo makakakuha ng favor. Baka may mga tao nagsasabi dyan, bakit yung mga tao na mga hindi naniniwala kay Almighty Father, yung mayaman sila? Ha? Sino nagpapayaman sa kanila? Yung devil. Para hindi nila makilala si Almighty Father. Inilalayo sila ni Almighty. Inilalayo ng devil ang mga tao kay Almighty Father. Kaya anong sabi nga? Do not envy the wicked. Do not fret because of evildoers, or do not be envious of evil men, nor desire to be with them. For their heart devises violence, and their lips talk of troublemaking. Through wisdom is a house,
is built, and by understanding it is established. By knowledge, the rooms are filled with all precious and pleasant riches. Kaya huwag kainggitan, no? Yung gumagawa ng mga kadumihan. Dahil saan sila papunta? Sa impyerno. Nakalagay verse 21. Proverbs chapter 24 verse 21. My son, fear the Lord and the king. Do not associate with those given to change, for their calamity will rise suddenly, and who knows the ruin those two can bring. Fear the Lord. Ha? Yun ang utos sa atin ng tatay natin. Papunta sa kapahamakan, yung mga evil men, yung mga hindi titiwala kay Almighty Father, mga disobedient. Verse 31. Behold, the days are coming that I will cut off your arm and the arm of your father's house, so that there will not be an old man in your house. Tatanggalin ko, sabi ni Almighty Father, darating ang panahon, tatanggalin ko yung kalakasan mo at yung kalakasan ng bahay ng tatay mo. Ibig sabihin yung kanilang family. At walang matitirang old man sa iyong bahay. Verse 32. And you will see an enemy in my dwelling place, despite all the good which God does for Israel, and there shall not be an old man in your house forever. Pag sinasabing old man also means wisdom. Walang matalino or full of wisdom na tao na manggagaling sa house mo. Sabi ni Almighty Father. Na ipinasabi niya sa man of God. Hindi binanggit kung sino yung man of God na to. Sa prophet to, no? Ang kumakausap kay Eli. Verse 33. But any of your men whom I do not cut off from my altar shall consume your eyes and grieve your heart. And all the descendants of your house shall die in the flower of their age. Ibig sabihin ng flower of their age, nasa peak of their lives, or hindi nila dapat time na mamatay pa. Maganda yung kanilang age, nandun pa sila sa kalakasan ng kanilang katawan, pero sila ay mamamatay na. Now, this shall be a sign to you that will come upon your two sons, on Hophni and Phinehas. No? Binanggit yung pangalan si Hophni at saka si Phinehas. In one day, they shall die. Isang araw lang, mamamatay silang pareho. Both of them, sabay. Mamamatay yung anak na wicked, yung matatakaw. Sinisira ang pangalan ni Almighty Father at nakikitabi sa mga babae na hindi naman nila asawa. Ginagamit ang pangalan ni Almighty Father for their selfish gains. Then I will raise up for myself a faithful priest. Magtatatag ako ng sarili kong priest. Sabi ni Almighty Father, faithful siya sa akin. Who shall do according to what is in my heart and in my mind? Gagawin niya kung ano man ang nasa puso ko at nasa isipan ko. I will build him a sure house, and he shall walk before my anointed forever. Sino itong anointed forever? Kasama ni Jesus Christ forever. Sino yung faithful priest na itatatag ni Almighty Father? At gagawin niya kung ano man ang nasa puso at isipan ni Almighty Father. At meron siyang sure house. Pag sinasabing sure house, yun yung ating inheritance. And he shall walk before my anointed forever.
Sino tong mga faithful priest na to? Tayo, royal priesthood, ay holy nation. Dapat gawin natin kung ano nasa puso at isipan ng tatay natin. At kasama tayo maglalakad. Kasama ng anointed ni Almighty Father. Si Jesus na naman na binabanggit dito, may anointed siya. My anointed forever, si Jesus Christ. Kasama natin si Jesus Christ. Kasi itong si Samuel, hindi naman siya priest. Pero, dahil tayo ay binanggit dito sa 2 Peter, no? Na royal priesthood, a holy nation, tayo to. I will raise up for myself a faithful priest who shall do according to what is in my heart and in my mind. Lahat ng mga obedient kay Almighty Father, nagmamahal kay Almighty Father, tatawagin silang faithful priest. At sila ay may bahay, meron silang inheritance, ibibigay ni Almighty Father. At sila ay maglalakad kasama si Jesus before my anointed forever. So binabanggit si Jesus Christ. Jesus Christ is also God. So yung mga leader ninyo na gusto ng mga anak nila ang mamayani sa congregation, mga false teachers. Kailangan magkaroon ng anak na lalaki yan para siya ngayon ang magmana ng kongregasyon. Bakit? Ba't kailangan? Hindi ginon. Tinatawag ni Almighty Father or si Almighty Father ang naglalagay ng tao. Hindi ang tao ang maglalagay ng tao. Si Almighty Father. Kung ang tatay ay tinatawag ni Almighty Father bilang isang leader, ngayon, iba yung anak. Yung anak, hindi niya kilala si Almighty Father. Madaming ganun, ha? Minsan sinasabi na sila ay Christian church or Christian organization. Pero ang nagmamana ng pagiging leader ay yung anak nila na hindi naman tinatawag ni Almighty Father. Kundi, paano lang siya napunta sa posisyon na yon? Dahil yung tatay niya nagtatag. Hindi ganun si Almighty Father. Verse 36, and it shall come to pass that everyone who is left in your house will come and bow down to him for a piece of silver and a morsel of bread, and say, please, put me in one of your priestly possessions, that I may eat a piece of bread. So yung mga tao, malulus nila ang kanilang inheritance. Ito yung verse 34, no? Yung mga hindi faithful kay Almighty Father, mga disobedient people, malulus nila ang kanilang inheritance. Magkakaroon sila ng scarcity or inadequacy or insubstantial, insufficient, or depleted na mga blessings. Wala silang blessings. Kung walang blessing ang mga tao or mga disobedient, saan sila ngayon? Nasa impyerno sila. Kaya yung mga tao sa impyerno, nag-iiyakan sila. Gusto nila ng another chance. Pero, hindi na sila magkakaroon pa ng chance. Ang dami nagdadasal ngayon sa impyerno. Sana buhay pa ako, bigyan niyo ako ng chance. Isisiga ako ng mga tao sa impyerno. Pero kinalimutan na ni Almighty Father mga tao sa impyerno dahil nag-decide na yung mga tao. Binigyan sila ng chance, binigyan sila ng time dito sa mundo. Hindi sila sumunod. Ang daming nag-share ng Word of God. Ang daming nagsasabi ng mga nagbabasa ng Bible. At kung kayo ay nagbabasa ng Bible, nakikita ninyo sa Bible, pero hindi nyo sinusunod.
Mas sinusunod din nyo ang inyong customs and traditions. Sinusunod din nyo ang inyong pamilya. Hindi ganyan ang sa ating pamilya. Tayo ay kung ano man tayo. Hindi ang pamilya ang masusunod. Ang masusunod si Almighty Father. Dahil siya ang ating real family. Siya ang ating creator. Siya ang gumawa sa atin. Siya ang magbibigay ng blessing sa atin. Temporary lang ang mga bagay dito sa mundo. Kaya, yung decision making natin, ano na decision ninyo? Susundin ba ninyo yung tradition ninyo, yung customs and traditions ninyo? Kung ano ang nakalakihan ninyo, na mali naman yung mga bagay na nakalakihan ninyo na paniniwala. O dito sa Bible, na mas matanda pa kung para sa paniniwala ninyo. Bakit mas matanda ang Bible? Nandito sa Bible, kung paano create ni Almighty Father ang mundo. So, matagal na tong Bible. Mas matagal pa sa customs and traditions ninyo. Mas matagal pa sa relihiyon ninyo. Na hindi naman yung sinusunod ang salita ng Diyos. Mas gusto nyo sundin kung ano yung sinabi ng leader ninyo, na yung leader ninyo ay sinungaling naman. Magbasa tayo ng Bible. Makilala natin yung tatay natin. Hindi lahat na nagbabasa ng Bible or galing or nagsasabi ng tungkol sa kay Almighty Father ng mga salita, kilala si Almighty Father. Paano natin masasabi na kilala natin si Almighty Father? Kilala natin yung kanyang heart, yung kanyang mind. Alam natin kung ano yung gusto niya at ayaw niya. At sinusunod natin siya. Takot tayo sa tatay natin. Yun, dun malalaman kung kilala natin yung tatay natin o hindi. I-worship natin si Almighty Father. Not just by our lip service, but through our works. At ang gusto ni Almighty Father na offering, yung offering tayo, buong pagkatao natin, susundin natin ang kanyang mga ipinag-uutos. Gagawin natin yung mga turo sa atin ni Jesus Christ. Gusto ni Almighty Father, maklaim natin ang ating inheritance. Tayo ang kanyang treasured possessions. Tayo ang kanyang apple of the eye. Thank you, and God loves us all so much.